Naniniwala ka ba na parating na ang super race ng mga tao? Sila yung mga matataas, powerful at super intelligent. Ayon sa ibang nakapaglakbay na sa ilalim ng Earth ay nakita na nila ang mga nilalang na ito. Maaaring hindi ka maniniwala sa ganitong mga idea. Ang video na ito ay hindi para sa iyo. Mangyari lamang na i-skip mo na at lumipat ka sa ibang video. Pero kung bukas ang iyong kaisipan sa mga misteryo ng buhay natin, ay malalaman mo na nag-e-exist na pala ang mga ganitong uri ng mga tao. Welcome back to Patnubay TV. Sa mga anino ng kasaysayan kung saan nagtatagpo ang katang-isip at realidad, matatagpuan ang misteryosong Virile Society, isang lihim na grupo na abalang-abala sa pagkuha ng ancient powerful energy o yung sinaunang makapangyarihang energy o enerhiya na sinasabing nagbibigay ng hindi masukat na kakayahan sa mga gumagamit nito. Mula sa sinasabing koneksyon nito sa mistisismo ng Nazi at mga advanced na teknolohiya hanggang sa mga nakatagong ritual na naglalayong buksan ang potensyal ng tao, sisisirin natin sa video na ito ang mahiwagang mundo ng Virile. Habang inaalam natin ang mga sekreto ng grupong ito, matutuklasan mo kung paano nabuo ng kanilang mga ideya ang ating kasaysayan. Ang Virile Society ay isang lihim na grupo na itinuturing na may kaugnayan sa mga esoterikong idea at pseudoscientific beliefs noong mga unang bahagi ng ika-20 siglo sa Alemanya o Germany. Bagaman may mga debate tungkol sa actual na pagkakaroon ng grupong ito, malaki ang papel ng kanilang mga idea sa ilang cult movement o kilusang okulto at esoteriko. Ang ibig sabihin ng esoteriko ay mahirap intindihin o maunawaan o may malalim na kahulugan. Ang kanilang mga paniniwala at konsepto ay malapit na iniuugnay sa Virile. Ano nga ba ang Virile? Ito ay isang uri ng energy na sinasabing may kakayahang manipulahin ang pisikal at spiritual na mundo. Ibig sabihin, ang Virile ay pinaniniwalang energy na kayang kontrolin hindi lamang ang pisikal na mundo natin, kundi ganoon din ang spiritual world. Ang Virile Society ay sumikat dahil sa mga koneksyon nito sa esoterikong mga paniniwala at mga idea ng Virile na ipinilalagay na isang sinaunang enerhiya na kayang kontrolin ng tao. Sa video natin ito, sisikapan nating ipaliwanag ang kasaysayan ng Virile, ang mga paniniwala ng grupong ito at ang mga kontrobersiya na bumabalot dito. Ang konsepto ng Virile ay unang lumitaw sa isang nobela ni Edward Bulwer Lytton na pinamagatang The Coming Race na inilathala noong 1871. Sa aklat, inilalarawan ng isang lahi ng mga superior na nilalang na may kakayahang kontrolin ang Virile, isang malakas na enerhiya na maaari nilang gamitin para sa mabuti o kaya ay sa masama. Ang mga nilalang na ito ay may pambihirang talino at kapangyarihan na nakatira sa ilalim ng lupa. Ang aklat ay likhang isip, ngunit ang konsepto ng Virile ay naging inspirasyon para sa mga esoteriko at occult groups noong mga unang dekada ng ika-20 siglo, kabilang ang mga nauugnay sa Nazi Germany. Bagaman hindi malinaw ang eksaktong pinagmulan ng Virile Society, sinasabing ito ay umusbong noong 1920 sa Alemanya, kasabay ng iba pang mga lihim na grupo tulad ng Thule Society. Ang layunin ng Virile Society ay ang makamit ang control sa Virile, isang enerhiya na itinuturing nilang maaaring magbigay ng kapangyarihang spiritual at pisikal. Ilan sa mga miyembro ng grupong ito ay naniniwala na ang Virile ay maaaring magamit
para lumikha ng isang mas mataas na lahi ng mga tao upang makipag-ugnayan sa mga sinaunang nilalang na may napakahalagang kaalaman tungkol sa universe. Ayon sa mga ulat, ang Viril Society ay naniniwala sa mga sinaunang aral na pinaniniwalaang nagmula pa sa mga sinaunang civilization tulad ng Atlantis. Pinaniniwalaan nilang ang kanilang mga ritual at seremonya ay may kakayang mag-channel ng virile energy at bigyan sila ng mga kakaibang kapangyarihan. Halimbawa, sinasabing nagsasagawa sila ng mga meditation at iba pang spiritual na practice upang buksan ang kanilang mga sarili sa enerhiya ng viril. Naniniwala rin sila na sa pamamagitan ng wastong paggamit ng viril, maaaring kontrolin ng tao ang kapaligiran, kalusugan at maging ang ibang tao. Isa sa mga kontrobersyal na aspeto ng Viril Society ay ang sinasabing koneksyon nito sa Nazi Germany. Ayon sa kanilang conspiracy theories, may mga miyembro ng Nazi Party kabilang si Heinrich Himmler na naimpluwensyahan ng mga esoterikong idea ng Viril Society. Naniniwala sila na ang viril ay maaaring magamit upang makamit ang mas mataas na antas ng karunungan at kapangyarihan. Gayunpaman, walang malinaw na ebidensya na nagpapakita ng direktang koneksyon ng Viril Society sa mga Nazi. Ang mga pahayag tungkol dito ay nagmumula sa mga speculations at theory na lumitaw pagkatapos ng World War II. Bagaman mayroong mga taong naniniwala na ang Viril Society ay totoo, ito ay higit na itinuturing na bahagi ng alamat. Ang idea ng viril energy ay nagkaroon ng malakas na impluwensya sa mga esoteriko at sci-fi na mga akda at patuloy itong nabubuhay sa modernong kultura sa pamamagitan ng mga aklat, pelikula at conspiracy theories. Halimbawa, may mga teorya na nagsasabing ang mga Nazi ay nagsagawa ng lihim na pananaliksik tungkol sa viril at iba pang mga okultong agham upang lumikha ng mga superhuman at advanced technology tulad ng mga UFO. Ito ay nagpatuloy sa modernong panahon sa pamamagitan ng mga teorya tungkol sa mga Nazi flying saucers at iba pang mga paranormal na paksa. Ang Viril Society ay isang kontrobersyal na paksa na bumapalo sa mga esoteriko, pseudoscientific at paranormal na teorya. Bagaman walang matibay na ebidensya na sumusuporta sa aktwal na pagkakaroon ng grupo, ito ay naging bahagi ng modernong alamat at conspiracy theories. Sa pamamagitan ng pag-explore ng mga ideya tulad ng viril, maaari nating mas maunawaan kung paano naapektuhan ng mga esoterikong paniniwala ang ating kasaysayan at ang kultura ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang Viril Society ay nananatiling isang misteryo, isang halimbawa ng mga ideyang nagiging pundasyon ng mga alamat at teorya na patuloy na bubuhay sa kaisipan ng mga tao.